The mind governed by the flesh is death. Okay? But the mind governed by the Spirit is life and peace. Hindi lang isang ibig sabihin ng death. Katulad ng sinabi na pag kinain nyo yung pinagbabawal na bunga, ikaw ay mamamatay, hindi lang isang ibig sabihin na mamamatay ka na physical. Nakuha nyo po? Which is yung kinain ni Adan yun, kitang-kita nyo, hindi naman namatay agad si Adan. Pero, mai-experience nyo na ang kamatayang physical na dati hindi niya mai-experience kung hindi niya kinain yung pinagbabawal na bunga na sinabi, pag kinain mo to, mamamatay ka. Ano nangyari? Nung kinain ni Adan yun, namatay si Adan. At ano ang nangyaring kamatayan? Spiritual na kamatayan. Ibig sabihin, yung spirito niya nahiwalay agad sa Diyos. And dahil nahiwalay sa Diyos, napahiwalay, okay, ang status ngayon ng kanyang spiritual life, yung kanyang spirit between God, is spiritually dead. Nakuha niyo po? So, isang kamatayan ang tawag doon. Pangalawang kamatayan, pag namatay na siya physically, yun yung pangalawang kamatayan, physical, hahantong na kayo yung sa na eternal death. Yun naman yung sa lake of fire. Nakukuha niyo po? So, in short, nasabi nito, the mind governed by the flesh is death. Hindi tinutukoy dyan yung eternal death. Lalo na sa mga believer. Okay? Why? Kasi napag-usapan na nga natin yung Romans chapter 8 verse 1 at yung mga nauna. Okay? Mga nauna. Why? Ano bang Romans 8:1? Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ. Wala nang pagkahatol na kaparusahan. Saan po ba yun? Sa impyerno. At ang sabi, maliban dun sa there is now no condemnation. Now. Ibig sabihin may past, present, and future. Kaya now, ibig sabihin noon meron because we are spiritually dead. But now, na nakikristo na tayo, there is now no condemnation. Maliban doon, ang sabi, therefore, means may nauna bago sinabi niya na there is now no condemnation. Meron therefore na naging conclusion. Okay? Na nagpapakita rin na wala tayo ng ano. So, hindi na natin, so nakikita nyo, itong death dito, talagang hindi papasok yung eternal death. Nakukuha niyo po, ito, sample to, pwede itong gamitin sa iba. O, yung mga tao na kanilang isip ay makamundo o makalaman, impyerno kayo. O, di ba, pwede gamitin, nakuha niyo po? Hello po. Pag hindi niya naintindihan, anong ibig sabihin ng death dito? Kasi nga meron spiritual death, physical, and eternal. Okay? Pangalawa, pag inalis mo to, doon sa Romans 8:1. Nakuha niyo po? Samantalang napag-usapan na natin, hindi lang Romans 8:1, even napag-usapan na natin that we died to sin and we died to the law. Ibig sabihin, ang isang believer, hindi niya na talaga buhay ang mamuhay sa kasalanan. Nagkakasala, pero hindi na yun ang kanyang buhay. Why? Listen ha, kaya nga nakaka-experience tayo ng struggle or spiritual battle. Why? Kasi within us, may nagtatalo sa atin. Merong isa na gustong gumawa ng tama o kalooban ng Diyos at meron namang isa gustong gumawa ng makamundo o makalaman. So, ibig sabihin, makikita nyo, iba talaga kapag expository. In short, sa mga interesado lang na gustong mas maging malalim, mas malalim talaga ang pag-aaral ng expository. Hindi po, excuse me po, hindi po sa pangyayabang. Actually, mahirap magturo ng expository. Mas madali pong magturo ng topic. Isip ka lang ng topic, kuha ka ng verse. Nakuha niyo po, mas mahirap magturo ng expository. Anyway,
So tuloy na natin to, the mind governed by the flesh is death. So hindi na eternal death dyan para sa mga believers. Okay? Kung hindi ano yan. Okay? Na ibig sabihin, ang kapahamakan kasi is death yun. Hello, narinig ko ba kayo? Ang kapahamakan dito sa mundo, yung napapahamak yung katawan natin. Dahil hindi kalooban ni God na ang even though talaga ang perfect plan niya ay iligtas tayo, pero uulitin ko, pakinggan nyo, hindi ibig sabihin hindi interesado si God sa buhay natin dito sa mundo nito na mapabuti tayo. Hindi po gano'n na hindi siya interesado. In short, interested si God sa kabuuan ng pagkatao natin. Spirit, soul, and body. So in short, pakinggan niyo po nung binigyan tayo ng eternal life, gusto ko lang maliwanag to sa inyo yung buhay ng mga Christian dito, we have life. Sabi niyo nga, life. May buhay na tayo. Ang ibig sabihin ng buhay, hindi lang yung buhay. Dahil buhay na tayo. Yung buhay natin ay may buhay. Dito pa lang. Nakukuha niyo po? At when we die, magkukontinue lang. Okay? Sa kabilang buhay. Kaya may buhay pa tayo. Sa kabilang buhay. Magkukontinue. Kasi sa kanila, hindi na magkukontinue dahil eternal death. At habang sila'y nandito, hindi life ang naging experience nila, kundi death. Alin yun? Napapahaba. Nakukuha niyo po yung point. Kuha po ba? So listen. Kanina pinag-pray ko kayo, wala pong connection sa message natin. Desire ko lang, ano ko lang yung concern lang ako because of my heart sa mga kasama natin. Kasi hindi natin sila tinuturing ng ibang tao. Totoo yun. Kahit hindi tayo so close, hindi naman kailangan maging so close para magkaroon ng compassion. Sa stranger ka, nagkakaroon tayo ng compassion. How much more sa nakasama natin na nag-decide na sumunod kay Lord at kasama natin na tinatawag natin spiritual family natin. How much more na hindi tayo magmalasakit. Tingnan niyo po, anong connection ng aming sinasabi? Dahil nabanggit ko kanina. Sabi ko, kapag hindi tayo nag-commit sa church, tendency, huwag kayo masyasyak huwag kayo masyasyak na one time baka hindi na sila makita. Na out of fellowship na sila. Hindi natin sila in-out sa fellowship. Sila mismo nag-out of fellowship na. Sila mismo. Sa maraming reason. Kasi, alam nyo, huwag nyo sabihin na mas actually, mahina tayong tao. Kaya kasi ba sabi sa Bible, ang law is weak dahil sa kahinaan ng flesh. At tayo yung tao. Nakuha niyo po? So dahil tayo ay tao na meron pang body at nasa flesh pa and meron pa tayong fleshly mind. Okay? We are weak. Malakas lang tayo dahil sa espiritu na nasa atin. Kapag nagre-rely tayo. Pero without the spirit at hindi nagre-rely sa spirit, we are weak. Wala tayong kakayahan. Ang ibig ko sabihin, babanggitin ko si Satanas, kaya niyang gawin kung ano gusto niyang gawin para sirain ka. Diba? Ano ang word ng kalaban? Diba? Sabi ni Jesus Christ, ako'y pumarito upang, sabi niya, ako ang buhay, ang katotohanan at daan. Okay? Wala makakapunta sa Ama maliban sa akin. So, dinanggit niya sa ang buhay. At ang sinabi naman, the thief comes to steal, kill, and destroy. And that is death. Nakuha nyo? Destroy, steal, enjoy, na meron tayo na salvation. Yung purpose in life, dahil sa salvation, nagkaroon tayo ng purpose, yung meaning ng life, ninanakaw niya sa atin yun.
Kaya, papunta kaya anong connection yung sinasabi ko? Kapag tayo ay napapalayo na sa Word of God o sa church, yung mind natin, makikita nyo, we are weak, naka-blend yan sa flesh. And kapahamakan ang hahantungan. Kaya tayo concerned. Nakuha nyo po? Nakuha nyo po? Ang mind, govern. Naintindihan nyo naman yun eh. Sabi nga, may gobyerno. Ang isip na ang gobyerno ng isip ay nasa laman, kapahamakan, kamatayan. Okay? But, contrast, the mind governed by the Spirit, capital S, which is the Holy Spirit. Tingnan nyo hindi niya naman actually sinabi eternal life. Maliwanag life and peace. Saan ba kailangan ng peace? Sa kabilang buhay o dito? Dito. Sige nga po, pakisagot ng maayos at ng malinaw at ng totoo. Saan natin kailangan ng peace? Dito o sa kabilang buhay? Dito. Wala pong kaguluhan sa kabilang buhay. Doon. Okay, sa perfect na lugar na hinanda ng Diyos. Kundi dito lang na hindi pa perfect because fallen world. So, ito ay connected dito sa light na tinutukoy na meron na tayong light here at sa kabilang buhay na continuation. Nakukuha niyo po? Kaya kung light dito tinutukoy na meron na tayong life and peace, yung death dito, kabaliktaran yan. Kung wala kang life, death yun, kapahamakan. At kung meron kang death, means hindi life. Okay? At ito yung makikita niyo. Ang tinutukoy na merong spirit dito is capital S, Holy Spirit. Ibig sabihin, yung merong life and peace, yung merong Holy Spirit. Okay? Yes, pwede niyong patotohanan at pwede niyong sabihin mali ako na maraming unbelievers na merong kapayapaan. Pero of course, mas maniniwala tayo sa Scripture kaysa sa nakikita natin sa mata. Parang ganito. Tingin po kayo. Naniniwala ba kayo na maraming unbelievers na masasaya? Sagot. Dahil nakikita nyo sa kanila. Di ba? Physically. Pero nababasa nyo ba yung loob talaga nila? Naniniwala ba kayo na mayroong masasayang tao pero malungkot sa loob? Di ba kahit mga komedyante, inaagi nila yun? Sagot naman po. So, dapat hindi tayo madaya kung ano yung nakikita outwardly. Okay? Naniniwala ako sa kasabihan pa rin na ang tao ay mayroong puwang sa puso na yung puwang na yung pag hindi napunuan ng Diyos is kulang at kulang at kulang. Kahit anong marating pa man na. Nakuha niyo po? Kaya marami po kahit mayayaman ay walang pag-asa. Pero dito makikita nyo, kung atong i-apply natin sa believers, kasi believers ang kausap, hindi kamatayan eternal ang pinag-usapan dyan. Okay, katulad dito, ang life dito, hindi eternal life agad sa kabilang buhay. Kundi life here na mayroong kapayapaan din. Okay? So, ang isang isip ng Kristiyano or i-generalize natin, general, sa mga tao, and generally, dahil ito ang default, pag hindi believer, ang default ng mind niya talaga, makamundo pa. Okay? Default. Okay, by default. Kaya nga, renewing of our mind, ang gagawa niya Word of God, pagkatapos magkaroon ng salvation. 7. The mind governed by the flesh is hostile to God. It does not submit to God's law, nor can it do so. Okay? So dito muna, God's law, in-explain ko na sa inyo yan, yan yung sinasabi kong will of God. Hindi yan specifically 10 commandments. Okay? Thank you very much. Okay. Anong gusto kong i-ano rito? Dito, na-introduce ko na ng konti
na yung merong banal na espiritu, sila lang yung nakaka-experience ng life and peace na bigay ni God, dahil nagkaroon na rin ng peace with God, na eternal peace yun, na nag-i-effect na outward peace. Kasi pag may outward peace lang tayo, na walang conflict sa paligid, pero meron tayong conflict at war inside, mas matindi yung wala kang peace nun. Pero kapag meron kang peace inside, dahil meron kang peace with God, dahil nagkaroon na nga ng reconciliation, kahit na meron kaguluhan outwardly, nadadala yun. Okay? Nakukuha niyo po? So dito ulitin ko, ang Holy Spirit means sa believers ang kinakausap niya na merong life and peace. And generally, sa unbeliever, okay, is ang mind niya nasa flesh. Kaya ang sabi dito, okay, yung mind daw na govern ng flesh, hindi siya nagpapasako sa kalooban ng Diyos or hindi niya kayang gawin, magpasako o gawin. So doon yung nakikita na ang Espiritu ang gumagawa, which is the Holy Spirit. Nakukuha niyo po yung point? Okay? So, kapag wala pang banal na Espiritu, hindi niya kayang magpasako at hindi niya kayang gawin. Pastor, nakakagawa sila ng mabuti. Yes, ulitin ko, pwede tayong madaya. Pero sabi rin ng Bible, ang kabutihan ng tao ay marunong basahan sa harap ng Diyos. Narinig niyo po? Ulitin ko ang gawa ng tao ng kabutihan o kabutihan na gawa ng tao para sa Diyos ay marunong basahan na yun. Ano yung gawa natin na hindi magiging marunong basahan sa Kanya? Pakinggan nyo. Yung nagawa nyo na bunga ng banal na Espiritu. Inudyok ng banal na Espiritu sa'yo na gawin, and then sumunod ka sa banal na Espiritu ginagawa mo, yung kabutihan na yun, hindi marunong basahan kasi galing yun sa banal na Espiritu ng Diyos. Bunga. Nakuha niyo po? Pero ikaw lang ang gagawa ng kabutihan dahil mabuti kang tao at hindi galing sa banal na Espiritu. Sa Diyos marunong basahan lang. Kaya never tayo pwedeng maligtas sa paggawa lang ng mabuti. Dahil sa Kanya, wala yun. Wala yun, yung kabutihan na ginagawa mo, kung hindi bunga ng banal na Espiritu. Okay? So, na-explain ko na rin ito ng konti, pinapakita dyan, dahil nga default ng unbelievers is fleshly mind, kaya generally, hindi nila kaya magpasakop or sumunod sa Diyos. Okay? And generally, okay, ang mga Christian naman, dahil nag-trust na kay Jesus Christ, sa ginawa ni Jesus Christ, nag-trust na sa death, burial, and resurrection na salvation natin. Okay? Dahil nag-trust tayo, and trust and faith is similar or synonym sa Scripture. Ang sabi dito, those who are in the realms of flesh cannot please God. In short, tingnan nyo tayong mga believer ay hindi na nasa flesh. Nasaan na tayo? At makikita nyo mamaya, sinabi talaga ng Bible yun, na tayo ay hindi na nasa flesh, kundi nasa spirit. At dahil nasa spirit na tayo, we can please God now. Nakuha niyo po yung point? Yung mga unbelievers, they cannot please God. Why? Because hindi pa sila nag-trust kay Jesus Christ. Sa atin, makaka-please na tayo kay God because nag-trust tayo kay Jesus Christ. Kaya ang sabi ng Hebrew 11, it is impossible to please God without faith. So means we can please God now because of our faith. Kailangan lang natin mga believers, listen, i-exercise nyo ang faith nyo. I-practice nyo. Anong salita para maintindihan nyo? Listen, i-work out nyo. Parang gym.
Nakuha niyo po, i-exercise niyo yung faith na meron kayo. Dahil nag-trust na kayo kay Jesus Christ, pinagkatiwala niyo nga kaluluwa niyo or yung spirito niyo sa ating Panginoon. Yung buhay niyo rito, hindi niyo kayang ipagkatiwala. Means, you need to exercise it. Okay? So, saan nasasabi na tayo ay hindi na nasa realm of flesh? Diba, sabi rito, those who are in the realm of flesh cannot please God. At ang sabi ko, tayo ay nasa realm na ng spirit, hindi flesh. Kaya we can please God. Saan nakasulat yun? Okay? Eto, tingnan nyo. You, however, are not in the realm of the flesh. Clear? Clear. O, di ba? Ganyan ang nagagawa ng expository. Pagkatapos na sinabi, those who are in the realm of flesh cannot please God, iisip na ko, baka nasa realm pa ako ng flesh. Actually, ganito yon. Tayo ay nasa realm na ng spirit. Why? Sabi niyo why? Because we have the Holy Spirit na wala yung mga unbelievers. Kaya sila nasa realm ng flesh. Ang problem sa atin, yung mind lang natin hindi nakaset sa spirit. Nakuha niyo po? Nakita niyo yung difference? Pero ang tawag sa atin, we are already in the realm of the Spirit because we have the Holy Spirit. And not all people have the Holy Spirit. Okay? Yan ang maliwanag ko. So means, tayo ngayon is God's pleaser. Napiplease natin si God. Why? Because we are in the realms of what? Sagot? Why? Because nag-trust tayo. Totoo ba yun? Na tayo nasa realm ng Spirit? Tingnan nyo. 9. Kayo bumasa. You. Ano sabi? You. Tingin ka sa katabi mo at sabihin mo sa kanila, you. You, however, are not in the realm of the flesh. Kinilir niya pa ha? Kinilir niya, why? But. Di ba contrast yan? But. Ay, saan na ba ako? But. But are in the realms of why? Why sure? Paul is sure. Kahit hindi niya pa tayo nakikita physically. Why sure siya? Why sure lang? Makikita niyo connection. Kasi kapag nananahan sa iyong Holy Spirit, you are belong in Christ. Means you are already in the realm of the Spirit because the Spirit living in you. Oh. Ngayon yung sinabi ko, dahil ang Holy Spirit nananahan sa inyo. So in short, inaasahan yung mababasa natin yan sa mga susunod. Why? Context. Yan ang context, yan ang expository. O, tuloy natin. If indeed the Spirit of God leads in you, yan. And if anyone does not have the Spirit of Christ, tignan nyo they do not belong to Christ. Isa-isa ko. So tanong, meron bang mga tao na hindi pa belong to Christ? At ang tawag dyan, hindi pa siya in Christ. Clear? So ngayon, clear ko sa inyo. May mga tao ba na hindi pa belong ni Christ? Why? Why hindi pa siya belong kay Christ? Wala pa yung Holy Spirit or Spirit ni Christ na nananahan sa Kanya. Tama po ba? Ngayon kung hindi pa nananahan sa tao ang banal na Espiritu o Espiritu ni Kristo, ano ang tawag sa Kanya ng Scripture or sinulat ni Paul? Siya yung nasa realms of clear. Ngayon naman na siya ay pinanahanan na ng banal na Espiritu at naki-in Christ na, ang tawag niya sa Kanya, siya ay nasa realm of na ngayon kaya niya nang i-please si God. Amen? Palakpakan natin si Lord. Diba ang linaw? Kaya na nagagawa ng expository, hindi ko kayo pwedeng gayahin. Nakukuha niyo po, ang galing ko naman, nakunik-kunik ko lahat yun. Kung gusto ko lang gawin itong topic na to, nakukuha niyo yung point? Hello? Yeah. Hindi ako magaling. Ang sabi ko lang, ang galing ko naman. E pinapakita ko nga, hindi ako magaling at walang magaling.
pinapakita ko lang, yan talaga ang sinasabi ng Scripture. Okay? Tuloy natin. But if Christ is in you, then even though your body is subject to death because of sin, the Spirit gives life because of righteousness. Naalala niyo yung meron dalawang klaseng law na nabanggit sa Romans. Meron po nakasulat Romans 8:2. Bakit there is now no condemnation for those who are in Christ? Because the law of the Spirit of life set me free from the law of sin and death. So ano yung dalawang law? Law of Spirit of life, pero paraphrase, law of the Spirit and life, paraphrase. Yung isa naman, law of sin and death. Ito yun, no? Because of, tingnan nyo, meron death dito and sin Meron na naman spirit dito, tsaka life. Nakukuha niyo po? Hello? Okay. Dito lumalabas, pakinggan nyo na simula na namatay si Jesus on the cross, na ang tao ay binubuo ng body, soul, and spirit. Tignan nyo po yung body natin, hindi pa na-redeem. Future talaga siya. Ang na-redeem lang sa atin, yung pag sinabi na-redeem, yung tinubos agad-agad, is yung spirit, and presently, by process, yung ating soul. Pero yung body, wala pa talaga. Kaya ngayon ang ating tinatawag na alin? Blessed hope. Tama? Okay? Dito nyo makikita, tingnan nyo pero nakikristo na. Okay? But if Christ is in you, nakikristo na ba? Nakikristo na, tingnan. Then, even though kahit na nakikristo na tayo, pero nangyayari pa rin, your body is subject to, why? Because of sin. Because our body is not perfect and affected pa rin siya ng pagkakasala ni Adan. Hanggang tayo nagkasala. Affected pa rin siya. Hindi pa rin, future pa siya talaga. Nakuha niyo po? Kaya kahit na nakikristo na tayo, tingnan nyo, yung body natin magkakasakit at papunta sa kapahamakan kasi hindi pa tayo perfect sa body na meron tinatawag na flesh. Pag tinawag na flesh, gusto ko play na to sa inyo Pag tinawag na flesh, 100% spirit. Righteous, holy. Okay? Sa body, 100% wala pang nangyari. Still, kung ano yung pagkakasala ni Adan at tayo, ganun pa rin, fall short. Zero. Yung soul natin na mind, emotion, and will, depende kung ilang percent na na-renewed na or unrenewed mind. Nakuha niyo yung point? Nakuha niyo po? Ano ang point ko? Okay? Na yung body natin is subject to death pa rin because of sin. Kasi hindi pa perfect. Magkakasala at magkakasala at magkakasala pa rin. Hindi po justification or reason yun para mamuhay tayo kasalanan. Sinasabi ko lang yung realistic and truth na yung body natin hindi pa perfect, kaya mapupol pa rin tayo, pero hindi na yun ang buhay natin. Okay? So saan tayo kukuha ng verse na yung body is not perfect? Ito po, kahit na nakikristo tayo, kaya even though nakikristo tayo, yung body natin ay papunta pa rin sa kamatayan at napapahamak kasi hindi perfect yung body natin. Okay? Dahil nagkakasala pa rin tayo. Okay? At isang reason bakit ko nabanggit yun, pag sinabing flesh, pakinggan niyo po flesh, 100% na sa body yun. Yung another percentage na hindi ko masabi dahil depende kung gaano na-renewed yung mind or unrenewed mind, yung unrenewed mind, ganun kalaki yung percentage ng flesh sa mind or sa part ng soul natin. Okay? Ngayon, saan ko naman kukunin or huhugutin na verse na by context
na sinasabi ko na 100% na sa body, okay, yung flesh. Maliban dito, na pinapakita yung body is not perfect. Kaya subject to that dahil nagkakasala pa rin tayo. Pero tingnan nyo because of the Holy Spirit na nananahan sa atin, okay, na ginawa tayong righteous, we experience life here. Hello? Na may mga taong hindi pa belong kay Christ. Listen, dito nyo pala makikita sino yung tunay na Christian at hindi tunay na Christian. Sino yung tunay na Christian? Sagot mo, yung mga tao na sinasabi nilang Christian sila na pinapanahanan ng banal na Espiritu. At doon talaga na sinasasabi na bilong na sila kay Christ or in Christ. Sila yung tunay na Christians or believers. Nakukuha niyo po? So, parang kung tatanungin nyo mamaya, tingnan nyo magkakakonect. Di ibig sabihin, hindi talaga lahat ng tao ligtas. Dahil hindi lahat ng tao is belong to Christ. Yes. Makikita nyo mamaya yan. Pamungunahan mo na kayo ng konti. Kaya ang sabi, yung ngayon na naging anak ka ng Diyos, you are heir of God, heir. And co-heirs with Christ. Ano ibig sabihin nun? Ikaw ay tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Dahil si Kristo ay tinatawag na anak ng Diyos. So, pumasok yung anak ng Diyos. Di ba? Narinig nyo ba? Narinig nyo? Why? Doon din lumalabas sino yung tunay na anak ng Diyos. So, means, dahil hindi lahat ng tao ay Christian, in short, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Nakikinig ba tayo? Sino yung anak ng Diyos? Yung pinapanahanan niya ng banal na Espiritu. Nandiyan din yan by context mamaya. Nakita nyo, yan ang ginagawa ng expository. So, sino yung anak ng Diyos? Yung pinapanahanan ng banal na Espiritu, sila yung anak ng Diyos at sila yung tagapagmana. Means sila yung mga ligtas. Dahil yung hindi ligtas, hindi tagapagmana ng alin? Yung tinatawag na kaharian ng Diyos o yung lugar na hinanda niya sa kanyang mga anak. Kuha? So lahat ba ng tao ay pinapanahanan na ng banal na Espiritu? Sagot? Lahat ba ng tao ay anak na ng Diyos? Lahat ba ng tao ay ligtas na sa kabilang buhay? Anong ginagawa natin? Nakukuha niyo po? Kailangan tayo magmalasakit. O, kukunin ko. Anong ginagawa natin? Kailangan yung mind nyo. Listen. Iset nyo on things above. Yung mind nyo, ibaling nyo sa udyok ng banal na Espiritu. Why? Kasi hindi tayo magmamalasakit at mamumuhay lang tayo sa sariling buhay natin. At wala tayong pakialam sa ibang tao. Okay, kung yung mind natin hindi nakabaling sa Espiritu. Dahil yan ay nakabaling sa mundo, ang pakialam lang natin kung ano ang magiging kasiya-siya sa atin at sa buhay natin. Dito sa buhay natin. Puro present lang. Kuha mo ba? O, tuloy ko na ha. Okay. Ito na-explain ko na, ulitin ko ha. Itong verse na ito, nagpapakita na ang ating body is not perfect. Kaya subject to death at nagkakasala pa. Pero yung ating spirit, dahil sa bigay ng banal na Espiritu sa atin, dahil tayo nag-trust, kaya yung spirit natin is righteous na, means perfect. Okay? At yung Holy Spirit rin ang nagbibigay buhay sa atin dito sa buhay na ito. Means we experience peace, joy, na tinatawag natin life.